Hello guys, it's your boy The Boy. Welcome back sa ating usapan dito sa Pistang Pinoy sa Nagoya. Let's go! So, lifestyle, work life, or language barrier dito sa Japan. Sa tingin mo, saan ka madaling nasanay or naka-adjust? Pinakamadali siguro ko naka-adjust sa language. Kasi pumunta ako dito as a student. And since student visa holder ako, sa Pinas pa lang nag-aral na ako ng 180 hours ng basic Japanese. Pero ang difference kasi pag nasa Pinas ka, walang hindi mo mapapractice yung inaral mo. Wherein pagdating mo dito, wala kang choice. Like ako, wala akong option kasi wala akong kamag-anak na kasama. And lahat ng classmate ko, puro Chinese. Isa lang yung Pinay. And then, hindi pa kami halos magkatabi araw-araw. And ayun, kapag may natututunan ako sa language school, napapractice ko kaagad siya. Kaya for me, language talaga yung una ako nakapag-adjust. Yung work kasi, late na akong nagka-work. So dumating ako dito, medyo na-frustrate nga ako ng 3 months, wala akong work. Kasi maarte ako sa work. Hindi naman maarte, gusto kong mag-work na... Yung komportable ka? Oo, yung alam kong gusto ko. Hindi lang dahil kailangan ko ng pera. Though kailangan ko ng pera, pero nag-alat ako ng budget na dapat 3 buwan, hanapin ko muna yung gusto kong trabaho. Pag di ko nahanap, tatanggapin ko na yung ibang trabahong nag-aantay sa akin. So, yung in-offer ng agency. Napakalaking importansya talaga na mas nasanay ka first sa Nihongo, sa language barrier. Kasi natuto ka na agad magtrabaho ng smooth. Tsaka kasi, sa Japan, Nihongo is life talaga. So, though maraming nagsasabi sa atin na okay lang walang Nihongo, well, okay siya, pero iba pa rin pag meron. Iba yung magiging yung comfort ng buhay mo kapag meron. Iba kasi yung mapagtatanggol mo yung sarili mo. Pansin ko lang, kapag kasi dito sa Japan, hinayaan mo yung bully na ibully ka, mas lalo silang magiging bully. Pero kapag sumagot ka na, parang bigla silang titigil kasi alam nilang kaya pala nitong lumaban, parang ganun. Napansin ko lang, and based din sa mga sinasabi ng mga kaibigan kong SSW, ganun ga, once na lumaban sila, kumbaga natatapos na dun yung pambubuli. Tips lang din, I know na may nakarating ditong hindi ganun kagaling mag-Japanese or hindi marunong, and may matatagal na ring sinasabing okay lang walang Japanese. Well, iba kasi talaga kapag meron. Mas maraming opportunity, and alam mo yung Jishin, yung confidence mo sa sarili mo na kaya mong gawin yung... Kasi meron ditong mga bagay na alam mo kaya mo kung Tagalog or English pero pag Japanese na, nawawalan ka na ng confidence. So, yun. Iba pa rin, Nihongo is life. Para sa akin, mas naka-adjust ako sa work life kasi as a Filipino, na-train tayo sa multitasking. Pero dito sa Japan, mas mabilis akong na naka-adjust doon dahil iba yung Pilipino kahit mahirap man o madali yung trabaho, para sa atin parang maning-mani na lang para sa atin. Madali lang tayo maka-adjust. Pero mas nahirapan ako sa language talaga kasi yung pakikipag-communicate sa Japanese, before wala kaming nakakausap talaga na Japanese. So, mas na-train lang ako nung nagkaroon ako ng work na may kasamang Japanese. Pero, siguro, number 2 din sa work life din dahil sa Pilipinas, nagtatrabaho tayo lahat naka-commute, naka-pedicab, naka-tricycle, naka-jeepney, or bus. Dito sa Japan, kailangan mo mag-walk. So, kasi walang pedicab dito. Yeah, walang pedicab. Tapos yung experience ko is, nasanay ako magpara. Dito, paparahin mo yung siya. Yeah. So, nagpindot ako sa bus. Sabi ko, para! Yan. So, medyo confusing siya para sa akin. Pero, definitely, siguro 1 month or 2 months, naka-adapt ko na yung paano pag-commute. Saan mo natutunan yung Nihongo mo? Sa pag-aaral o sa trabaho na? Sa trabaho. Lang ako, yung practical lang, yung... Daily conversation. Yeah, daily conversation with Japanese. So, as much as possible, ina-avoid ko makipag-usap sa Pilipino. Gusto ko, may eagerness ako na na matuto, and I talk directly po sa Japanese. Galing sa Pilipinas, may natutunan ka na bang Nihongo kahit? Wala. Totally zero ako. Totally Nihongo wakaranay ako. So, pero yung lakas ng loob para magtanong, yun, yung nag-push sa akin para matuto ako. Okay, lifestyle.
work life, or language barrier. Sa tatlo, saan ka mabilis naka-adjust dito sa Japan? Language. Ano? Language. Language. 6 months pa lang talaga ako rito. So, nagsarili ka agad ako eh. Hanggang sa napasok ako ng sariling sikap talaga. So ano yun? Sa trabaho or nagsariling bengkyo ka? Trabaho yun eh. May kasama akong Pilipino, mga 2-3. May maririnig ako, itatanong ko. Tapos input ko na sarili ko talaga yun. So that was 19 or 20 what? 2003 ako na nandito dito eh. So hindi pa masyadong sa application sa mga Tsuyaku no? Wala kami kahit yung mga Apple na wala pa talaga. Dito pa yung mga cellphone namin dati. So manual. Manual talaga yun. Patigasan ng mukha talaga. Kung magtatanong ka, aalamin mo. So ipapasok mo sa sarili mo na lang. Marami akong nakikitang naririnig yan na nagtitake note daw sila dati. Ngayon kasi, puro apps na, di ba? Marami dati nagtitake note pa sila kung anong sinasabi ng hapon, tinitake note nila. Okay ba yun? Ginawa ko rin yun. Pero mas matindi talaga ang actual kesa sa lecture. Talagang sarili talaga. So, mabilis kang naka-adjust sa Nihongo language. Saan ka naman nahihirapan? Sa trabaho or sa lifestyle dito sa Japan? Halos pareho eh. Sa trabaho naman kasi dati, iba-iba pinasukan ko eh. Nag-welder ako. So, nung nagkaroon ako ng contest sa welder, pinasok ko naman itong tatrabaho sa gabi. So, yung lifestyle ko sa gabi, okay naman, kulitan. Talagang as in, asaran. Although, okay naman yung kitaan. Yun ang maganda lang rito. So, kumbaga diskarte lang talaga. Sariling diskarte. Sarili talaga ako. At saka kung paano ka lang makisama sa tao. And then, any tips sa mga Pilipino since Nihongo language or language barrier yung mas madali ka naka-adjust? Any tips sa mga Pilipino nating gustong pumunta sa Japan? Yun. Siguro, kung gusto nyo matuto na yung sa basic pakinggan nyo yung huling salta nila dahil meron sila mga pag-utos, mga nagawa na, at iuutos. Basta yung huling salita na yun. Pag yun nakabisado mo at kung ano yung narinig mo, pasok agad sa isip mo yun. Ayun. How about yung Nichiyo Kaiwa? Daily conversation, okay na ba yun? Okay lang yan, pag dudugtong-dugtungin mo lang kasi yan eh. Parang foundation lang. Para foundation, pero iba yung salta ng pang-araw sa panggabi talaga. Iba rin talaga yung salta ng mga nasa trabaho mo at saka yung salta sa kanto-kanto. So, ikaw na lang maglalaro sa sarili mo pataasan ng IQ. As a tourist visa dito sa Japan, saan ka madaling nasanay or naka-adjust agad? Lifestyle, work style, or work style dami yun. Language barrier, saan ka mas naka-adjust? Tingin ko sa lifestyle eh. Oo, lifestyle. Kasi nag-enjoy ako sa pagkain nila. Tsaka yung entertainment, masaya din. Yung culture. Yung culture, madali rin and very polite din kasi yung mga Japanese. Kaya madaling makisalamuha. Advantage sa akin as a tourist, well, yun nga, very friendly yung mga Japanese. Tapos, nag-enjoy ako sa pagkain, sa mga pupuntahan. Madali rin mag-ikot-ikot through the train. Ngayon, may mga friendly na mga applications, kaya mas madali mong malaman kung saan ka pupunta. Speaking about sa train dito sa Japan, mabilis mo lang bang na catch up or na-gets yung mga direction? Mabilis naman namin na-gets. Yung paglipat-lipat ng train, very friendly naman yung mga application. So, mas okay talaga may Google Map. Mas okay talaga. Kung hindi, baka matulog ka sa train station. So, sa mga tourist dyan, ready nyo yung Google Map. Yes. I-ready nyo lang po yung Google Map, hindi kayo maliligaw. Kasi, napaka-accurate, di ba? Napaka-accurate. So, tingnan mo lang doon. Basta make sure, sundin mo yung oras, lipat ka kagad ng train para hindi ka magkamali. So, saan ka nahihirapan? Nahirapan ako siyempre sa Tokyo, yung mga central station, like yung mga Shinjuku, Shibuya, yan yung mga medyo challenging. How about language barrier? Language barrier, kaya naman kasi merong Google Translate. So yun yung ginagamit ko, pwede na. Isa pa, Google Translate, guys. So Google Translate lang, ayos na, good to go na. Kahit konting explanation lang or Tsuyaku lang. Konting explanation lang, senyas, hand sign, okay ka na. Do you think mas okay pa rin tanong sa mga otoridad about kunyari na nawawala ka dito sa Japan, hindi mo alam yung direction mo,
Actually, hindi na kailangan eh. Alam mo ginagawa namin, nagtatanong ako sa mga bata pa na Japanese, usually marunong sila mag-English. Oo, yung mga medyo may edad na, medyo hirap mag-English. Pag bata pa, for some reason, marunong sila. Kahit na i-force mo na, saan ba tong location na to? Pwede ba magtanong something ganyan? Oo, pag mga bata pa, mga teenager, marunong mag-English. So yun yung tip ko sa inyo, may makita kayong mga bata pang foreigner, Japanese, pwede nyo pagtanungan yung marunong mag-English yun ng konti. And then isa pa, wag mawalan ng confidence na magtanong. So wag kayong Totoo yan, kasi pag di ka nagtanong, mawawala ka.